Mga kabunyog mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan, ano tayo, maraming topics tayo ngayon, ha? Marami tayong topics na pag-uusapan ngayon. Pero fokusan natin yung yung nangyaring pagdinig sa Senado at ang major na naging bahagi doon na sentro yung usapan at yun ang laman ng mga balita. Unang-una, yung naging expose o paglalantad ng mga Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, mayroon silang ginawang sinumpaang salaysay. Marami silang mga inadon, mga pangalan, may pinangalanan na nila yung mga sinasabi nilang involved sa mga anomalya, no? Involved di umano sa korupsyon. Kaya ayan, pag-usapan natin mamaya yan. Ang isa pa, todo tanggi ang mga taga DPWH at mga congressman matapos yung pahayag ng mga Diskaya doon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, isa-isang naglabas ng mga statements at mga pahayag yung mga kongresista at saka mga taga DPWH na pinangalanan ni Diskaya. Alamin natin kung sino-sino yung naglabas na ng kanilang mga pahayag. Ito namang si Bato, doon sa pagdinig din kanina sa Senate Blue Ribbon, ang pinag-uusapan yung anomalya, ipapasok na naman NPA. Anong connection ng NPA doon? Anyway, ganito mga kabunyog. Sige, pag-usapan natin. Maganda naman sana yung naging pahayag ng mag-asawang Diskayan. May nakahanda silang sinumpaang salaysay. Ano yon? Subscribed in sworn yun. Ibig sabihin, sinumpaan talaga, notaryado. Tsaka pinasumpa rin naman sila doon sa under oath sila doon nung nag-appear sila. Ibig sabihin, anumang sasabihin nila ay pwede silang makasuhan ng perjury kung magsisinungaling sila. Magagamit laban sa kanila. Kaya ano yon? May inihanda ng sinumpaang salaysay. Binasa na lang nung si Pacifico ba yon? Si Corley, yung asawa ni Sarah. Binasa niya lang. Ngayon, ang pinaka-controversial doon, pinangalanan niya yung mga kongresista na mga kumukuha daw ng sa kanila ng parang yung tinatawag nga nating SOP. Mga porsyento sa mga proyekto. Sa katunayan, malaki ang mga proyektong ang mga porsyentong kinukuha. Bali 18 katao ang pinangalanan niya, mga kongresista ito na pinangalanan na si Terence Calatrava, dating Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, Congressman Juju Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Ataydi, asawa ito ni Maine Mendoza, Quezon City rin, Congressman Nicanor Nike Briones, Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Chudoro, pati pala si Congressman Marci Chudoro ng Marikina, Congressman Florida Rida Robes ng San Jose del Monte, Congressman Leandro Jesus Madrona ng Romblon, Congressman Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel ng dating Anwaray Party List noon pa, Congressman Yodi Tariela, Congressman Reynante Arrogancia, Quezon, Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, Congressman Chudorico Chudoro Harisco Jr. ng Aklan, Congresswoman Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Din Asistio ng Caloocan, at Congresswoman Marivico Pilar of Quezon City. Bali 18 yan. Mayroon ding mga officials ng DPWH na nangungulikta daw sa kanila. Ang sabi daw ng mga officials na ito, mga district engineers, regional director, para daw yan kay Romualdez at kay Saldico. Ang mga pinangalanan, si Regional Director Eduardo Virgilio ng DPWH Region 5, Director Ramon Ariula, Unified Project Management Office, District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan, 1st Engineering District, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos ng Metro Manila, District Engineer Manny Bulusan ng North Manila, District Engineer Pingol ng Bulacan,
District Engineer Michael Rosaria ng Quezon. So ito yung mga pinangalanan. Ngayon anong masasabi natin diyan? Okay naman 'yan. May mga pangalan na silang linabas, mga politiko, mga officials ng DPWH. Kaya lang, ang kapansin-pansin, wala man lang kahit isang senador. Wala man lang kahit isang senador. Sa katunayan, tinanong pa ni Jingo Estrada, diyan ba sa inyo, mayroon ba kayo diyan record na o pagkakaalam na senador, kahit isang senador na involved diyan sa mga anomalyang ito? Ang sabi ni Diskaya, wala daw. Maniwala naman tayong wala. Maniwala naman tayong wala. Yan ang problema sa nilantad ng mga Diskaya. Parang may dinidiin lang sila eh. May gusto lang silang ipin down. Mukhang mga kongresista ang gusto nilang ipin down. Saka siyempre mga officials ng DPWH. Pagdating sa Senado, ayaw nila na mukhang yun ang kondisyon sa kanila, nila Marcoleta. Siyempre Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta, wag kang magdadamay ng senador. Lalo na sila Chis Escudero, sila Villanueva, wag mong anuhan. Kaya para obvious na obvious eh. Ang isa pa, wala man lang wala silang alam ng mga anomalya ng Ibig sabihin, noong 2016 panahon ni Duterte hanggang 2022, wala. Kasi sinasabi nila 2022 daw yun, pataas. Ay wala. Kung ganun yung laman ng mga inilantad, expose, pagsisiwalat di umano ng mga Diskaya, ibig sabihin, selective. Una, walang senador. Pangalawa, walang panahon ng Duterte. Walang panahon ng Duterte. Ay wala, hindi maganda yan. Ibig sabihin, may pinoprotektahan lang. May pinoprotektahan. May dinidiin lang sila, sigurado na, Kamara, sila Romualdez, pero may puprotektahan. Senador at saka yung mga panahon ni Duterte. Wala. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Pero anyway, okay na rin yun. May pinangalan ng mga kongresista. Kaya lang dapat ituloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga na pati talaga yung iba, tulad nung mga senador, pangalanan, at kahit yung panahon ni Duterte, ay masama sa mga iimbestigahan. Dito, matapos yung mga pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, ayun, tudo-tanggi na yung mga pinangalanang mga tudo-tanggi na yung mga pinangalanang mga kongresista at mga officials ng DPWH. Ang ilan sa mga alam natin na mga pinangalanan ngayon naglabas na ng mga statements. Unang-una mismo si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Sabi ni Martin Romualdez, hindi niya magagawa 'yon. Saka hindi niya mapapayagan na siya'y humingi ng manginabang ng bribe. Sabi niya, hindi siya hihingi ng suhol. Kung mayroon man daw gumagamit ng pangalan niya, hindi niya alam 'yon. Sabi ni Romualdez. Ano daw 'yon? Malisyoso daw yung mga pag-name drop ng mag-asawang Diskaya. Ganon din yung statement ni Romulo, ni Congressman Romulo ng Pasig. Hindi raw totoo yun. Ganon din ni Congressman Madrona ng Romblon, si Congressman Tariela ng Occidental Mindoro. Si dating Congresswoman Robes na ngayon ay mayor na ng San Jose del Monte, sabi niya, ano ba yun? Ano ba yung pagkakagamit ni Robes na termino? Sabi ni Robes, may termino si Robes eh. Ang sabi ni Robes, kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. Ang ganda na daw ng mga proyekto ang ganda na daw ng San Jose del Monte. Bakit daw sasabihin mo may mga daw doon, may mga ghost projects. Yan ang sabi ni Robes. Sabi naman ni Congressman Leandro Jesus Madrona, I strongly deny the statement of Diskaya. To my recollection, wala akong project sa kanya. So anong basihan ng sinabi niyang pagbigay niya sa akin? I heard he bidded on project sa aming budget sa Romblon. Pero I have no hand in knowledge on how he pays those involved. Yan. Si si Representative Leody Tariela, Occidental Mindoro, sabi niya, mariin po nating pinabubulaanan ang mga naging pahayag ni Mr. Pacifico Diskaya sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-uugnay sa atin sa mga maanumalyang flood control project. Wala po akong tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Actually, mayroon pang mga iba. Halimbawa, medyo masintimento yung reaksyon ni Maine Mendoza.
Si Maine Mendoza, yung artista ng Itbulaga. Sabi ni Maine Mendoza, nakakalungkot naman. Kasi pinangalanan kasi yung ano niya, asawa niya, si ano, yung asawa niya, si Arjo Atayde, kasama sa pinangalanan. Isa sa mga pinangalanan, si Arjo Atayde. No, kaya medyo masama yung loob ni ano. Anyway, normal naman yan na magdi-deny ang mga ito. O, syempre, lilinisin nila ang mga pangalan nila. O, pero, ah, sabi nila, kakasuhan daw nila si Diskaya. O, abangan natin. Abangan natin. Pero yan yung ano, sabi ng mga anong ito, ng mga kongresistang ito, hindi. Ganon din yung mga ano, yung regional director ng DPWH ang Region 5. Hindi rin daw totoo yun, kasinungalingan daw yun. Ganon din yung controversial na district engineer ng Bulacan. Nabanggit din ni Diskaya yun, na yun yung taga-kolekta sa kanya. O, ano na din, dininay niya rin, hindi raw siya tumanggap ng pera galing kay Diskaya. Hindi raw siya nagkolekta dito. Anyway, yung mga denial, ano yan, mahinang defense yan. Kailangan may patunay sila na hindi totoo. Kasi denial is a weak defense. Ang prinsipyo namin sa evidence, denial is a weak defense. Natural, ang depensa mo yung mag-deny. O anong testigo, anong ebidensya mo na hindi nga totoo? Yan yun. Kaya ano yan. Anyway, abangan natin. Marami pang susunod dyan. O ito, panghuli na nating ano to, topic to. O ito namang si Bato de la Rosa, sus naman. Ang topic tungkol sa anomalya, NPA na naman. Wala, NPA na naman, sabi ni Bato de la Rosa kila Diskaya. Mag-ingat kayo, sa ginawa ninyong yan, sa rinibil ninyong yan, siniwalat ninyong yan, delikado ang buhay nyo. Kung mayroon kayong sasakyan na mamahalin, bulletproof, yan na ang laging gamitin nyo. At saka mag-ingat kayo kasi syempre kinalaban nyo yung mga kongresista, kinalaban nyo yung mga politiko, sabi ni Bato de la Rosa. Kaya lang, ang posibleng gumawa sa inyo ng masama, hindi mga politiko, NPA, yung mga komunista. paano napasok diyan ng komunista? Ang sinasabi kasi ni Bato, baka samantalahin daw ng mga NPA, kumbaga aambusin sila Diskaya, papalabasin mga congressman ang may kagagawan para maghasik ng kaguluhan. Ang tindi, ang tindi ng imahinasyon ni Bato de la Rosa. Ang tindi ng imahinasyon. Alam niyo mga kabunyog, pilit na dinadala ni Bato de la Rosa sa ganun. Sasamantalahin daw. Posible daw samantalahin ng mga NPA itong ano na to, ginawa ng mga Diskaya. Kasi yung mga congressman daw, alam daw ng mga NPA na posibleng kapag may nangyaring masama sa mga Diskaya, ang pagbubuntunan niyan mga congressman. Kasi, siyempre may mga siniwalat sila laban sa mga congressman. Kaya pagka ganun daw, magkakaroon ng kaguluhan. At pag nagkaroon ng kaguluhan, ay pabor daw yan sa mga NPA na magulo ang bansa. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Napaka-ano ng mga ano na to ni Bato de la Rosa. Kung ano-anong naiisip. Ang layo naman yan. Unang-una, ang mga NPA nandun sa bundok. Hindi naman estratehiya ng NPA, hindi naman estratehiya ng NPA yung mga asasinasyon na yan na sa kapagpapasabog. Hindi naman ganun ang ano ng NPA. Hindi naman yan tulad ng Abu Sayyaf. Hindi naman yan tulad ng MILF o ng mga Al-Qaeda. Hindi eh. Ang NPA nandun sa bundok. Kaya nga kaya nga sila doon nandun sila sa bundok. Hindi naman nila ugali yung halimbawa yung mga politiko aambusin tapos para masisi ang iba. Wala tayong gano'n na alam sa NPA. Ang ginagawa nila, inaambus nila pulis, inaambus nila army. Pero yung mga politiko aambusin, walang gano'n. Walang gano'n. Napaka ni actually nga nung panahon ni Duterte, sinasabihan nga ng mga tao, ito namang mga NPA, gawin niyo na yung niyo, ambusin niyo na sila Duterte. Ambusin niyo na. At saka kasi ang dami ng pinapatay, bakit hinahayaan niyo lang si Duterte nang gumawa ng ganyan? Kung talagang kayong mga NPA ay para sa mahihirap, niyo na, gantihan niyo na si Duterte.
Pero hindi naman ginawa ng NPA kasi hindi naman gano'n ang strategy. Ang strategy ng NPA parang katulad ng China ni Mao. Magpapalakas muna yan sa mga baryo, doon muna ano, magtatayo doon ng kanilang mga grupo. Pag malakas na, saka nila lulusubin ang mga syudad. Parang katulad ng Vietnam na strategy sa China. Hindi ba nag-aaral si Bato ng ganyan? Oh, kami sa political science, pinag-aaralan namin yung mga ganyan. Kung ano yung history ng China, history ng Vietnam. At yung mga komunistang bansa na yan, hindi naman sila lumusob sa mga syudad nang wala pang ano, lumusob sila nung malakas na. Kaya nga ang ano nila, ano yun eh, magpapalakas muna sa mga baryo, sa mga bundok, tapos sa kalulusob. Sa ngayon na hindi pa sila malakas, hindi nila gagawin yung mga pag-aambus. Bakit nila ano yun yan? Hindi nila ano yun yan. Nung panahon na ano na nilamaw, ang strategy nila Maoist kasi ang CPP dito, hindi ba alam ni ano yan, ni ano. Kaya yung mga ambus-ambus na yan, makikialam ka sa away ng mga politiko, hindi strategy yan ng NPA. Hindi strategy. Ang sinasabi ni Bato, sasamantalahin daw ng NPA yung mga away nito. Dahil galit daw kila Diskaya ang mga politiko, papalabasin daw ng NPA, aambusin ng NPA si Diskaya para gantihan ng mga para isipin na politiko ang may gawa. Pagka nagkaganon, pwedeng magkamarsyal o magkakagulo, o di pabor daw yun sa NPA. Ay bato. Korupsyon, katiwalian, mga anomalya sa flood control ang pinag-uusapan dito. Huwag yung kung ano-anong imahinasyon mo. Anyway, sige mga kabunyo, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.